ito ang gamitin natin example guys, yung MEG, okay? So palaki natin. Di ba last time pinag-aralan natin to, yung trend line, no? Trend line lang pinag-aralan natin na gumamit tayo ng parallel channel. Actually may kaugnayan niya, kaya inuna ko yan guys, okay? So para at least maayos kong maipalumanag sa inyo. So i-click nyo lang itong pangalawa, nasa baba ng trend line. Ito makikita niyo yung pitchfork, okay? So tapos punta kayo dito sa baba, Fibonacci retracement or Fib retracement, okay? So i-click nyo lang yan. Ano ba yung Fibonacci retracement na yan? Okay? So subukan natin munang iguhit yan. Okay? Yan. Nakikita nyo ba yan? Teka muna. Ilagay natin dito. Yun. Okay? So makikita mo yan guys, yung Fibonacci retracement. Meron niyang 0.5, no? Yung 0.5 na yan. 0.5, 0.382, okay? 0.618. Okay? Actually, ito yung 50% eh. 50%, no? Kasi kung i-times mo yan sa 100, okay? 50%. So, nandito yung pinakagitna niyan. Okay? 50%. Tapos, ito naman yung kanyang 38.2 and then 61.8. Sinasabi guys, na itong tatlong level na yan ang very significant na level sa Fibonacci retracement. Okay, so tandaan nyo yan yung tatlo na yan. Yung 0.382 or yung 38.2 kung i-multiply mo sa 100. Okay, yung 50% or 0.5 at saka yung 61.8 level. So, yan tatlong level na yan. Okay, meaning kung diyan tumatama yung candlestick, mamaya papakita ko sa inyo, mataas ang possibility na magbabounce dyan. Kung ano man ang trend na pina-follow nyo. Kung pataas dyan, tatalbog. Okay? Kung pataas yung trend tapos pababa, nagkakaroon siya ng corrective move, alam nyo na dyan siya magbabounce bago siya ulit tumaas. Okay? So, yan, pataas ang ginamit natin dyan. Dito tayo, tapos pinataas natin. Ngayon, kung pababa, babaligtad ngayon naman yan. Ayan o, ayan o. Pindutin nyo lang doon, o. Dito. Pag pababa naman, babaligtad dyan. Okay? Nasa naman ngayon ang 50%. Andito pa rin. Tapos, nauna yung 61.8 at saka yung 38.2. Okay, na percent. Okay? So, percent ang ginagamit ko. Ito kasi is mayroong decimal places, no? So, tandaan nyo yun, guys. So, ngayon, ma-share ko lang muna sa inyo yung pataas, ha? Okay? Yan, yung pataas. Ganyan yung pataas. So, ano ba ang ibig sabihin ng retracement? Guys, burahin muna natin yan, ha? Okay? Ang ibig sabihin ng retracement, so, sikreto lang natin to. So, actually, medyo advanced na to eh. No, talaga lang maraming nagre-request, kaya bakit ko ba ibebenta pa to? Talaga naman ganitong kung naman kayo magsi-self-study is malalaman nyo rin to. So, better na sa akin yun na malaman, di ba? Uminom lang tayo. Para at least matuwa naman kayo kay Kuya Randy, di ba? So, i-click nyo lang yung like dyan kung natutuwa kayo kay Kuya Randy. Okay? So, ito guys na nanguto pa ba, no? itong Fibonacci retracement, by the way, is hindi siya indicator. Okay? Kaya nga wala siya rin pag pinindot mo eh. Okay? So, meaning, makakapag-trade tayo kung hindi tayo gagamit ng Fibonacci retracement. Okay? Pero, ano ang binibigay sa atin ng Fibonacci retracement? Yan, ipapalawanag ko yan, no? Kasi napaka-powerful nito na signal eh, no? Makikita natin yung level. Actually, may kaugnayan yan sa support and resistance. Okay guys, sa support and resistance, may kaugnayan itong Fibonacci retracement. Kasi, sasabihin niya sa atin, yung mga powerful na level, like powerful support and resistance. Okay? So, i-explain natin yung support and resistance. Okay? Kasi, pinag-uusapan natin dyan yung horizontal line. Ayan. Yung horizontal line na yan. Okay? Kamukha ito. Nag-stop yung price niya sa 5.80. Oh, di ba malapit siya rito? So, ito is
ano yan? Resistance yan. So, kailangan alam mo na yung support and resistance no? Kung ano yung tinatawag na support and resistance. So, i-review nyo yung ating previous video. I-click nyo lang yung show more sa baba. Nandyan yung ating mga topics sa support and resistance. Yung ilang video ba yan? Dalawa, kung di ako nagkakamali. Tatlo, no? Tatlong videos ng support and resistance. So, i-click nyo lang doon, tapos bumalik kayo ulit dito. Okay? So, huwag kayong magmadali. So, going back, guys, ang ibig sabihin ng medyo mahaba to. So, kailangan talagang huwag nyo i-pause, itong ibig sabihin ng retracement, guys, is corrective. Okay? Doon nagkakaroon ng corrective move. Okay? Halimbawa, ito, tinitingnan natin yung pa-uptrend dyan. Okay? Gumuhit muna tayo ng line na pa-uptrend dyan. Diba, maliwanag naman na pa-uptrend dyan Ayan, no? Diba, pataas siya. Pero, hindi siya talaga tumataas ng diretso. Nagkakaroon siya ng, bumabalik siya. Parang 2 step ahead, tapos magwa 1 step backward siya, tapos 2 step ahead uli. Diba? Ayun, no? Parang humihinga siya yung sinasabi ko sa inyo dati na humihinga siya. Ayun, no? Oh. Ayun. Oh. Diba? So, alin ng retracement yan? Hindi yung line na to. Hindi yung line na yan. Yung pataas. Ang retracement yan is yung bumabalik. Okay? Yung pagbalik ng candle or yung price, no? Bumabalik siya, umuusad siya backward. Yun yung tinatawag na retracement or yung tinatawag na correction. Okay? Nagkakaroon ka ng correction. Ngayon, paano ngayon natin gagamitin itong, paano sa atin makaka-benefit itong Fibonacci retracement? Kasi guys, ma-identify natin kung saan matatapos yung corrective price move. Okay? So, pagkatapos niyan, doon na tayo makakapag-buy ngayon. Diba? Pag na-identify natin kung saan yung level na sinasabi ng Fibonacci na doon magbabounce, okay? Na mataas ang possibility na doon magbabounce, doon matatapos ang corrective move ng price going back, okay? Or going down yung price niya. Siyempre, doon na tayo magbabay. Kasi magkakaroon na uli ng continuation of trend. Okay? So, meron yung mga points, okay? Like for example, ito. Oh. Yung trend na yan. Ito, kasi nagkaroon dito ng retracement. Tapos, tingnan nyo yung tinuturo ko guys, mula rito hanggang dito, pa-uptrend siya, di ba? Pero mula dito hanggang dito, pa-uptrend din, di ba? Pero dito, nagkaroon siya ng retracement. Ayun, no? Nagkaroon siya ng retracement. Nagkaroon ng lower low dito. Nagkaroon ng higher low. Okay? Nagkaroon ng higher low. Kasi yan higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? So, hindi ko na i-review yan. Madalas ko nang nababanggit yan. Okay? Yung mga previous videos natin. So, ang retracement dyan is ito. Yun. Doon siya bumabalik Ayan. Yan ang retracement dyan. Okay? So, pwede mong lagyan ng point yan. Like point 1, 2, 3. Tapos 4. Okay? So, ang retracement dyan is yung 2 and 3. Okay? Tapos, yung point 1 and 4, yun ang yung trend. Yun. Ayun. Yung point 1 to point 1 going 4, yun ang iyong trend. Okay? So, pag yan pataas na ganyan sa point 1 and 2, tapos bumaba, malalaman mo na nagkakaroon ng retracement or corrective move yung price niya. So, importante sa atin, nagagamitin natin itong Fibonacci retracement kasi ma-identify itong level na to. Dito ka na ngayon pwesto. Ayan. Diyan ka na ngayon magbabay. Kasi alam mo na after, kasi nga guys, after ng Fibonacci retracement, once na na-identify niya yung support, okay? Doon na magsisimulang tumaas or i-continue niya, okay? Ito yung perfect explanation, okay? I-continue niya yung kanyang previous move. Okay, ito yung point 1 to 2. Okay, point 1 to 2 i-continue niya. So ayan, nag-move na ganyan pataas, nag-uptrend, nagkaroon ng corrective action.
or retracement. Tapos ayun, no, kinontinue na yung previous move. Yun ang ginagawa ng candlesticks, yung mga prices na yan, yung everyday na candlestick na yan. Pag na-identify mo yan, so burayin natin ngayon yan. Okay, burayin natin yan. Guhit ngayon tayo ng Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. So ito ang gagamitin natin dyan. I-click natin doon sa pinakabuntot, no? Hindi doon sa body ng candle. Yung pinakabuntot, kukunin natin yan. Okay? Palaki natin ng konti. Yan. Sorry. Napindot ko pala yon. So, palaki natin ng konti pa ganyan. Okay? Gitna natin. Tapos, gumuhit tayo ng Fibonacci. Ayun, yung, di ba may buntot doon? Yun. Tapos, doon mo sa peak ilagay. Ayan, yung pinaka-peak. Bago bumabang ganun lalagay natin yan sa peak. Okay? Yun. Alright? Ngayon, paano mo ina-identify yan? Siyempre, i-drag mo yan na kasi straight naman yan. Straight yung line na yan. Nasa ngayon yung 50%. Diba ito? Kuhain tayo ng horizontal ray. Okay? Lagyan natin ng ray yan. Ito. Ito yung 50%, diba? Yun. Tapos, ito yung ano percent yan? Yung 61.8, no? Ayun. Teka muna, sorry. Ayun. Diba? Tapos, nasan yung isa nating level? Yung ating 38.2. Ayun. Okay? So, ano sinasabi ng Fibonacci? Diba ito yung tatlong level na important sa kanya? O, tininan niyo yung retracement na nangyari, guys. Dito siya nagkaroon ng retracement. Ayun, no? Dito sa pinaka-significant na 61.8 na yan. Diba? 61.8 yan, no? Yun, 61.8. O, ayun, no? Tumalbog siya. O, hindi ko napanood yung Meg sa kahit na sinong mentor, Kaya nga medyo nangangapa ako dahil wala naman akong binabasa, pinapaliwanag ko sa inyo. Isi-share ko lang sa inyo. On the spot ito dahil alam niyo naman si Kuya may work. Oh, ayan, no? Ngayon ko lang talaga nakita yun Actually, wala akong puhunan na para bumili niyan. So, kung nakita ko to at mayroon akong pera, diyan ako pwesto. Of course, no, tuturo ko sa inyo. Meron yung mga iba pang indicator na best na i-partner dyan. Okay? So, ngayon, pag nakapwesto ka dyan, okay? So, iniisip mo na dyan magre-retrace. Okay? Dyan siya nagkaroon ng retracement, tapos dyan siya magbabounce para mai-continue niya yung previous trend na to. Ano ngayon ang gagamitin mo? May ginagamit dyan, guys. So, yan ang ininext ko ngayon sa inyo. Okay? So, itong tatlo na to, tandaan nyo yan, Alright? So, gumamit tayo uli ng isa pang example. Ano example ng gagamitin natin? Gumamit tayo ng yung mga sikat naman. Sabihin na nating mahal. Okay? GFC. Sige, gumamit tayo ng GFC. Kung maaari, maganda yung retracement na nangyayari. Eto, tingnan natin. Ayan, no. Yan, pa-up siya, no. Nagkaroon ng retracement dito. Okay? So, dito natin kukunin. Okay? Ayun, sa tip. Tsaka, yun. Pero, i-drag na natin pa ganyan, guys. Para at least di na tayo magkukuha ng horizontal ray, Saan siya ngayon nagkaroon ng retracement? Ayan, no? Diba? Dito, actually yung iba dito sa 0.5 na yan, sa 50%. Pero, ito madalas ko itong nakikita na dito siya nagkakaroon ng retracement sa 0.618. Okay? So, syempre, ito pababa, no? Pababa siya. Tapos makikita mo yung mga ibang indicator is nagsisignal na pa-uptrend. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng retracement.
magkakaroon lang siya ng corrective. Doon ka ngayon pwesto. Okay? Kasi nakikita ng mga ibang indicator mo na hindi naman siya nagda-downtrend. Okay? So, ayan, no? Napaka-significant or malakas itong support na to. After niyan, di ba na-share ko sa inyo na magbilang kayo ng ilang beses tumatama. 1, 2, 3, 4. Oh, pinaka 5. Ayun, no? Pang-anim. Tumaas na siya uli. Kinontinue niya yung trend na to. Yung short uptrend na to. Nag-uptrend siya uli. Although dito nagkaroon siya ng sideways, no? Pero makikita yan na Fibonacci. Gamitin natin yung Fibonacci dito tsaka doon. Okay? Sige, ilipat natin doon. O, ilipat natin dito. Di ba dyan yun? Tsaka dito. Ayan. Ayun, sa tip. Di ba? Ayun. Sa tip nito. Ayun. O, saan siya nagkakaroon ng sideways? Ito, sa 50%. Ayan guys, oh. Diyan siya nagkakaroon ng sideways. Di ba? Yung level na 50. So, medyo doon sa mga hindi pa ganong sanay sa technical, mahirap ma-identify kung saan nyo ilalagay yung starting at saka yung pinaka-tip, no? Basta isasama nyo yung buntot. Ayun, no, yung buntot. Yung buntot na tinatawag. Hindi yung body to body lang. Pero ang mukha nito, dito isasama nyo yun. Okay? So, another example, pangatlo. Okay? Ano ba yung dati nating ni-review? CHP. Okay? CHP, Cemex Holding. I-review natin to. Ito maganda-ganda ang retracement nito. Tingnan mo, ito. Nag-uptrend siya doon. Pero nagkaroon siya ng retracement dito. Diba? So, maganda-ganda. Dito mo ngayon na-identify. Kailangan kasi ma-identify mo yung tip to tip eh. From tip to tip. Ito, tip pa baba. Yung pinaka-ibaba niya. Ano ba tawag dito? Yung pinaka-bottom, no? Yung pinaka... Yung trend, no? Yung trend. Doon mo siya ilalagay sa pinaka-ibaba. Tapos tip. Ayun. So, na-identify natin yan. Lagay na natin. Okay? Ayun. Bakit di natin dito nilagay? Kasi ito yung pababa eh. Okay? 'Di ba? Kumbaga nagkaroon ng short downtrend dito. Dito pa lang natin i-consider yung uptrend. Kasi uptrend ang 'di ba? Uptrend ang gagamitin nating pag-point sa Fibonacci, hindi naman pababa. Okay? So, dito natin kukunin 'yan. Ayan, yun yung tip niya. Tsaka yung tip na yun. Ayun. Ayun. Ayun yung tip niya, ayun yung level ng tip niya, 'di ba? Pero, idadrag na natin pa ganyan. Idadrag na natin. O, sige, dito na lang natin ilagay. Mag-horizontal ray na lang tayo. Okay? Ito dapat makuha natin to. Diba? Horizontal ray, yan. Nasaan yung point 50? Diba dito? O, asan yung point 618? O, diba dyan? Ayun, no? Yun naman yun, guys. Diba? Parang magic. Ayan, no? Ay, kamusta mga ka-trade ko to? So, ito na yung unang video ng Fibonacci retracement, di ba? Yung mga nire-request nyo dyan. So, I hope na natuwa kayo na nakapag-sharing ako ngayon sa inyo ng Fibonacci retracement. Okay? Gagawa tayo ng 3 video. Ito yung first. So, I hope sundan nyo yung mga susunod kong video. So, i-hit nyo lang yung subscribe kung ngayon lang kayo nakapanood. Tapos, i-review nyo yung mga previous videos ko dyan. Kasi related sila, no? Hindi naman hindi ka pwedeng mag-jump, no? Kailangan maintindihan mo muna yung mga support and resistance na yan. Yung mga shinare ko na parallel channel. Tsaka, see guys, yung shinare ko na parallel channel, di ba, kung pataas yun? So, makikita mo na doon na nagre-retrace, nagkakaroon ng retracement or corrective move, no? So, ang i-identify mo na lang doon kung hanggang saan. So, gagamit ka ngayon ng Fibo, di ba? So, pag nagamit mo na yung Fibonacci level, so, doon na, makikita mo na most probably, doon na siya magbabounce. So, makakapwesto ka na or makakasakay ka na. Kung na-late ka, makakasakay ka na. Di ba? Ang galing, di ba? So, I hope nasusundan niyo yung aking mga sinesharing. At saka, doon sa mga new viewers, don't forget to like, subscribe, at saka
Nga pala guys, ito sekreto lang natin ha. Huwag niyong ilalagay sa comment. Itong video na to is gagamitin ko sa aking future giveaway raffle. Okay? So, pero huwag niyong babanggitin sa comment. Okay? Huwag niyong babanggitin sa comment na gagamitin ko tong video na to for raffle. Okay? So, by the way, meron akong video na isusunod. Mamimigay na rin ako as a testing. Gusto kong i-testing gagamitin kong software para makapag-pick ng winner or commenter sa YouTube video na pipiliin ko. Pero as a test lang, siguro mamimigay ako ng mga worth 3,000 na products or load or whatever. Isipin ko, tanong ko sa anak ko or sa wifi ko kung ano yung magandang. Siguro load na lang, no? Mamigay ako ng load, mga worth 3,000. Pero siguro mga 3 winners ng 300, tapos 2 winners ng 500, tapos first winner 1,000. Di ba maganda? So, see you on my next video, guys. Bye-bye!